Magandang umaga po sa atin lahat. At first week of May. Yeah? When I was small. Siguro yung mga thunders dito, alam yung kantang yon. First of May. First Sunday of May. At malapit na ang kalagitnaan ng taon. At pagkatapos, the other half ay Berna. Bilis ng panahon, ano? Makikita natin, siguro, susunod na mga taon, si Gian ay nasa T40 na. Sila Cindy daw, nasa seniors na. Nasa na kaya kami ni Kuya Bien? Okay, pero kailangan habang nandito tayo, okay, at buhay pa, at may kalakasan pa, yeah, Neil, kahit na may dinaramdam, may sciatica kasi si Neil, nakikwento niya sa akin. Still, maglilingkod tayo sa ating Panginoon, right? Okay, so, once a week lang naman ang hinihingi ng Lord na mag-gather tayo together for praise and worship and for the study of His Word. Pero of course, in your own daily lives, you must have a personal encounter with the Word of God. Ayan. Okay? So, ito ay parang reunion lang every Sunday. Pero every day of the week, dapat meron tayong personal encounter with Jesus. Okay. Ganun din po yung mga nasa mga kapatiran natin na naka-online. Okay? Yun po ang encouragement ko. Salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin every Sunday. Kasama po namin kayo sa pananambahan at pakikinig ng salita ng Diyos. So nais po nating batiin yung mga nasa stage katulad ni Ate Vicky at saka si Joy at saka si Ate Sinta. Salamat po sa pagdalo ninyo. Alam ko magkaibang time zone pero still nandyan kayo, sinasamahan kami. At ganoon din ang mga taga-pangarap, no? Si Mean, si Buds, si Delmar, at yung iba naming mga kamag-anak, katulad ni Nati, at saka ni Ate Alice. Na welcome po. Salamat po sa patuloy nyong pagsama at hopefully and prayerfully every Sunday ay nakakadalo po kayo ng atin pong praise and worship and ministry of the word. At ganun din po naman si Tita Ching at saka si Ate Tess Galvez at saka si Teresita Panares na mga taga Manila. Okay? Welcome po sa inyong lahat at salamat po sa inyong matyagang pagsama sa amin every Sunday. I really appreciate. Okay? Hindi man kayo physically present dito, pero virtually kasama namin kayo. We really appreciate that. Purihin ang Panginoon. At ganun din sa bawat isang nandito, no? Na every Sunday ay sumasama sa ating pananambahan at hopefully hindi si pastor ang pinupuntahan nyo dito, ha? Kundi ang ating Panginoon. Ayan. Wag po nating isipin, hahanapin na naman ako ni pastor. Okay, pupunta na nga ako. Wag si pastor ang maging motibo, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Nais ko rin pong magpasalamat sa naganap na Commission 6 kahapon sa Novaliches Christian Community at meron po tayong ilang mga kapatiran ang nakadalo. Si Neil, si Asaph, si Edrix, si Rosaline, si Erica, si Irene, si Chelsea, at saka si Jen. Salamat sa inyong lahat, ano? Sana wala akong nakalimutan, ano? Dahil napakaganda po ng naging topic, no? Ang topic po ay The Insiders. Okay? The Disciple Makers in the Marketplace. So, angkop po para doon sa mga nagtatrabaho, nag-aaral, may negosyo o mga nasa gobyerno, na kahit kayo ay wala doon sa loob ng church, pwede kayo maging disciple makers doon sa inyong mga field of work. Okay?
Yung pong speaker natin, si Pastor King Flores, taga CCF, ay siya po pala ang ginamit ng Diyos para yung pong owner ng Anito Lodge. Siguro sikat naman po yung Anito Lodge, ano? Sino na po nakapunta doon? Wala pa lang nakapunta doon. Kami, di rin pa rin namin napuntahan ni Portia yung Anito Lodge. Victoria Court lang ang napuntahan namin. Pero magka-mag-anak lang din pala ang may-ari nun. Isa lang. Pero yung iba ang management ng Victoria Court daw, kaya hindi nagkaroon ng true conversion. Pero yung Anito Lodge, nagkaroon ng true conversion ng may-ari. Alam niyo po, yung po kasing Anito Lodge, maganda sana pang pang mag-asawa na pupuntahan. Kaya lang, naging prostitution po talaga yon. Kaya inaamin po nung may-ari. Pero nung nakakilala sa Panginoon, yung may-ari noon, ayun na, true, Pastor King Flores, yung speaker kahapon, na-convert ang buong Anito Lodge. Ngayon, kung mag-asawa kayo ang pupunta doon, pwede. Kaya lang, magpipresent kayo ng marriage certificate ninyo, wedding ring, at saka family picture. Yun daw, kasi marami pa rin ang pwedeng magpanggap napapasok doon, pero prostitution. Okay? So, magpipresent daw ng 3 bagay. Marriage contract, wedding ring, at saka, anong tawag doon? Family picture. At, ito pa pinakamatindi. Pagkapapasok kayo, kahit meron kayo niyan, 3 yan, pipicturan kayo. Kaya tuwan-tuwa kami nung during lunchtime, ay nakikipagkwentuhan kami sa kanya. Tawa kami ng tawa. Okay. Pipicturan pa raw sila, kaya parang walang kalusot-lusot talaga na pagka ikay pupunta doon. Pero yung dati daw nilang kinikita, okay, may cost. Talagang bumaba, pero nakaka-regain sila. Okay, kaya nga, hindi naman magpapabaya ang Diyos. Okay, talagang napakarami pong blessing ang tinanggap. Kaya again, salamat sa Panginoon sa kanyang topic na pinag-usapan namin, na kahit na mga Christians tayo, makapasok sana tayo yan, maging insider tayo dito sa mga areas na parang parang ang term niya ay lungga ng mga dyablo. Okay? Lungga ng mga dyablo. Kaya nga, bago pa mangyari ito, nag-usap kami ni Neil di ba Neil, Parang si Neil kasi nagtatrabaho sa Soler. Okay? So, alam naman natin ang Soler, di ba? Hotel, pero pinaka front nun ay talagang pasugalan, Okay? Kaya sabi ni Neil, may heart siya. Kasi may ka-opisina siya na meron ding Christian din. So gusto nila magpasimula ng Bible study. Wow, sabi ko, this is it. Kaya tama-tama yung kanyang napag-aralan kahapon, kasama yon. And hopefully, ganun din. Ako naman, galing din ako doon, sa ganung setup na bago ako nagpastor dito, talagang nag-Bible study ako doon sa dati naming opisina. Hopefully, ay ang bawat isa maging insider doon sa kinabibilangan nating lugar. Kaya yung mga estudyante natin, alam niyo ba, kahit sa UP ay merong mga Bible studies. So kahit sa mga ganong schools meron, baka pwede nyong gawin din yon sa inyong mga respective schools. Nawa, gamitin ng Diyos ang bawat isa sa atin kung saan man tayo naroroon. Yun po yung exhortation ni Pastor King Flores in a nutshell. Okay? And of course, dahil doon tayo naka-base 8 hours a day, we will always serve as the salt and light, di ba? Okay? Salt of the earth and light of the world. And tama-tama, speaking of light, yun po ang ating magiging topic ngayong umagang ito. Okay? At babasahin po natin ang John chapter 8 from verse 12 to verse 20. At mula po dito, papakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon
na iaangkop po natin sa ating mga buhay. Okay? Yung pong pinaka-reason kung bakit tayo narito, upang itanghal ang ating Diyos at mapakinggan kung ano ang mensahe niya sa atin at maiangkop natin to sa ating mga buhay bago yung muli niyang pagbabalik. Dahil sa muli niyang pagbabalik, He will judge the heavens and the earth. Ayan. Judgment na yon. So, sana nandun tayo kasama tayo sa mga tupa at hindi sa mga kambing. Kasama tayo sa mga trigo at hindi sa mga damo. Yan. Kasi yun po magiging judgment. Ang pagliligtas, ngayon po yun. Today is the day of salvation, according to Hebrews. Kaya nga po, ngayon po tayo nag-aaral. Paano ba tayo magiging tupa o magiging trigo para sa muling pagbalik ng Panginoon, kasama niya tayo. Okay? So, yun po ang pinaghahandaan natin kung bakit tayo nandito. Kung walang ganong, siyempre, walang ganong objective tayo sa buhay, para lang tayo sumusuntok sa hangin. Kaya nga po, paghandaan natin ang ating mga sarili, ihanda rin po natin yung ating mga mahal sa buhay at yung mga kasama natin kung saan man tayo inilagay ng Diyos. Sa eskwelahan, o sa opisina, o sa gobyerno, o sa community, or even in our own families. Kaya ngayon, pakinggan natin muli at kilalanin pa natin ang lubusan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Okay? John chapter 8, verse 12 to 20. Hilingan ko po lahat na tumayo. John 8, verse 12 to 20. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. And the Pharisees challenged him. Here you are, appearing as your own witness. Your testimony is not valid. And Jesus answered, even if I testify on my own, my testimony is valid. For I know where I came from and where I am going. But you have no idea where I come from or where I am going. You judge by human standards. I pass judgment on no one. But if I do judge, my decisions are right, because I am not alone. I stand with the Father who sent me. In your own law, it is written that the testimony of two men is valid. I am one who testifies for myself. My other witness is the Father who sent me. Then they asked him, where is your Father? You do not know me or my Father. Jesus replied, if you knew me, you would know my Father also. He spoke these words while teaching in the temple area near the place where the offerings were put. Yet, no one seized him, because his time had not yet come. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na makakapakinig na naman kami ng iyong salita. Nawa, dalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa amin pong kalagitnaan upang lubusan po naming maunawaan ang iyong mga salita. Ang kapangyarihan mo po ang siyang lumukob sa amin, magbago ng aming mga pananaw at maging ng aming pag-uugalit buhay upang maituon namin ang lubusan namin na paglilingkod sa iyo lamang. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na iniwan mo para amin pong mapag-aralan, mapagbulay-bulayan, at maging gabay sa amin pong pamumuhay habang inaantay po namin, Lord, ang muli mong pagbabalik. Kaya, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang tunay na magturo sa amin. Gamitin mo lang po akong instrumento. Ikaw po ang matanghal sa buhay ng bawat isa. Salamat po, O Diyos. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Nagkaroon po ng time dati, nung ako'y nag-work pa, at ako'y nag-field work. Bagamat ako'y naka-base talaga sa office, pero there are times na I need to go to field work because of some supervision sa mga co-ops. Okay? So, nagkaroon ng time na dati, napunta ako ng Bulinaw, Pangasinan. Yeah? The farthest part of Pangasinan. At maganda ang beach doon. Kinuwento pa yung beach. Okay? Talagang malayo ka na. Mababa pa yung tubig. No? Pantay-pantay na ganun. Hindi katulad ng ibang beach na biglang lulubog, tapos biglang sa malayo, biglang may mataas. Yun talagang pantay. Kaya ang sarap. No? Nag-enjoy kami doon. 1 month kami doon pero every week umuwi ako. Kasi namimiss ko family ko. Okay? One time, nasa isang kainan kami na may rice field. No? Kasama namin yung manager. Tapos, may umiilaw-ilaw doon sa rice field. Madilim yung rice field. Sa amin, maliwanag. Pero doon sa rice field, madilim. So, may umiilaw-ilaw. Sabi ko, GM. Tawag namin GM. GM, ano po yung umiilaw-ilaw na yun? Sabi niya, tao yan. Okay. Kala ko kasi layo nung una. Talagang, hindi talaga, ano ba yun? Ano ba yung firefly? Alitap-tap ba yun? Pero ang layo Pagkatapos, habang lumalaki. Kaya sabi ko, GM, ano pa yun? Medyo, sabi niya, ano daw yun? Tao daw yun. May dalang flashlight. Sabi ko kasi, bakit parang hindi consistent ang bukas niya ng ilaw? Di ba, pagka gumamit tayong flashlight, isang bukasan lang yan, di ba? Tuloy-tuloy. Kasi, dun daw sa kanila, kasama yun, may mga code sila. Kaya pagka ganun ng code, ang ibig sabihin, kasama nyo ako. Kakilala nyo ako. So, parang meron silang code. Sabi ko ba, okay yun Kasi nga naman, malay mo kung sino yung dumadating lang, Galing, sabi ko, magandang idea. Pero sa totoo lang, sabi niya, kung bakit nag-iilaw yan, ito yung take home ko sa sinabi niya na hanggang ngayon nanatili sa aking isipan. Hindi para makita niya yung daan. Talaga? Hindi para makita niya yung mga tao. Diba? Tayo, diba, pag nag-iilaw para makita natin daan, diba? Kung diba, madilim. Hindi daw para doon na makita niya yung daan o makita niya yung tao, kundi para makita siya ng tao at ma-recognize na siya ay kasama nila. Wow, sabi ko, magandang idea yan. Okay? Gumagamit siya ng ilaw, hindi para makita siya ng tao, hindi para makita niya yung tao, kundi makita siya ng mga tao. Wow. Another insight yun, Parang yung kagabi, may kahapon, may insight din ako, Nung pauwi kami, nag-sharing kami ng mga bata, ng mga tagapangarap, Sabi ko, okay, isa-isa sa inyo, magbigay ng inyong take home mula dun sa teachings, sa 3 teachings. Kahit isa lang na take home. Basta may take home lang kayo para sa akin, ganun lang yun Isang phrase, isang statement, or even word, basta't i-elaborate mo yon, may papaliwanag mo, para nang sa ganon, masabi mo na merong naiwan sa'yo. Ito yung naiwan sa akin nung nandun pa ako sa Bulinaw. Kahapon may naiwan din sa akin si Pastor King. Sabi niya na madalas nga hindi ko napipreach yun, tuturo. Ang naiwan niya sa akin na message sa preaching kahapon is, wag mong dalhin ang tao kay Jesus. Sinasabi niya, medyo parang, oops, dalhin mo si Jesus sa mga tao. Uy, bagong yun, Oo nga naman. Kasi tayo, di ba, nagdadala tayo ng tao para kay Jesus. At talagang yun naman ang sinasabi natin. Preach the word, Yayain natin, sabi ni Jesus, come and follow me. Yayain natin sila. Katulad nila Andrew, niyaya si Peter, papunta kay Jesus, si Philip ba yun?
Ang nag-invite naman kay Bartholomew, papunta kay Jesus. So parang come, no? Come and follow me, no? Pero, sabi niya, hindi lahat pupunta kay Jesus eh. Yun. Kaya ang gawin natin, sabi niya ganun, dalhin natin si Jesus sa kanila. Ayan. Yun ang naiwan sa akin na message, no? Laging meron akong ganun. Every time, kayo rin, ano, pagka kayo nakikinig ng mga preaching, isang ano lang, isang message lang, na meron kayong, oops, yun ang pinaka-nag-strike sa inyo. Okay? Sa mga estudyante ko, nire-require ko rin sila noon. Every week after the lecture, the following week, magsasubmit sila ng reflection paper. Alin sa mga ni-lecture ni Sir ang nag-agree kayo, alin ang nagdi-disagree kayo, at alin ang nag-strike sa inyo. Yun yung pinaka-take home. Okay? So sana, ganun din na maging natin, attitude pag nakikinig. Ano yung magi-strike? Minsan, isang word lang. May na-attendan kami ni Kuya Rick na seminar. Isang word lang ang nag-strike sa kanya. Prad. Sabi ko, ano Kuya Rick? Ang take home mo, compassion. Isang word lang, oh. Pero inelaborate ng speaker namin yun. Kaya tumama sa kanya. Prad, compassion. Vitamin C. Yun kasi ang introduction, pinaka-lecture ng vitamin C. Vitamin compassion. So sana meron din tayong ganito. Now, itong mga take-home na to, biro mo yung sa Bulinaw ha, ang tagal na nun, nag-work pa ako yon, 80s pa yon, pero nanatili sa isipan natin. Okay? Do not let other people, do not just let yourself see people, but let other people see you because of your light. Okay? Kaya sabi ko, tamang-tama to sa preaching bukas. Okay? Na pinaalala sa akin ni Lord. Okay? So, balikan natin yung setting. Naalala niyo ba yung setting? Nasa kapistahan ng ating Panginoon. Nagpunta siya para i-celebrate yung Feast of Tents or Booths or Tabernacles, ang tawag. Iba-ibang, pagka nabasa niyo yung tatlong yun sa Bible, pare-pareho lang ibig sabihin nun. At nung umpisa, hindi siya muna nagsasalita. Okay? At the middle of the celebration, kasi week long yon, nagsimula na siyang magturo. Tapos, at the end, no, the last day of the celebration, nagsalita na siya patungkol sa, if anyone is thirsty. So, yun po yung pinaka-setting, ano? Sabi niya doon sa John chapter 7, na atin po pinag-aralan last week, ano? John chapter 7, verse 37 to 8, at 38, on the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, if anyone is thirsty, let him come to me. Okay, kaya nga medyo yun ang aking laging nasa isip. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Yung iba hindi nga marunong lumapit. Kaya dalhin natin si Jesus sa kanila. Kaya nag-agree din ako kay Pastor King. Ano? So Jesus stood and said in a loud voice, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. Ito po yung ating pinag-aralan last week. So, yung celebration po nila is a commemoration of what happened dun sa mga ancestors nila, sa mga ninuno nila, when God delivered Israel from Egypt, and they lived in wilderness for 40 years. Okay? Na sabi ng mga Bible scholars, baka 40 days lang, kaya nang tapusin nila yun Kaya na nilang tawirin yung wilderness na yun Pero inabot sila ng 40 years, one generation dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. So, paikot-ikot lang sila doon sa wilderness bago sila tumawid. Okay? Na papunta sa kabilang ibayo. Okay? So, in the wilderness, dahil 40 years, nagtayo sila ng mga tents. Ayan, kaya may festival sila ng tents. Tapos, nagkaroon ng time na nag-complain sila about food. Binigyan sila ni Lord ng mana. Kaya nga doon sa John chapter 6,
Mababasa natin doon na sumigaw si Jesus, I am the bread from heaven. Konektado lahat ito eh. Tapos, nagkaroon din sila ng problema sa tubig. Kaya nga nag-provide din ng tubig ang Diyos sa pamagitan ni Moses na nag-strike ng rock. Yun yung pinag-aralan natin last week. Kaya nga doon sa celebration nila, meron silang water pouring ritual para ipaalala sa kanila ito nangyari noon during the time na tayo ay, ang mga ninuno natin na nasa wilderness. Ang ginagawa po kasi ng Israel, every year pinapasa itong mga ganitong testimony about God's greatness and goodness. Sana sa atin na ipapasa din natin sa next generation, ano? Yung naranasan nating kabutihan at kagandahang loob ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kung paano niya tayo pinalaya, kung paano niya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, pasa natin yun. Kaya sila hanggang noong mga panahon na yon, lagi pinagdiriwang mga rituals na to. Water pouring ritual. Kasi meron silang ganong experience. God provided for their water. Okay? By striking the rock. Then, nagkaroon din ng time na all the way, mula sa kanilang wilderness journey, yung tinatawag na pillar of cloud at saka, clouds at saka yung pillar of fire. Yon. Experience din nila yon. Kaya nga, nung muling magsalita si Jesus sa John chapter 8, na mababasa, yung binasa natin kanina na passage, ano? John chapter 8, verse 12 to 13. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of fire. Okay? Doon pala, okay, base doon sa aking na-research, aside from water pouring ritual na ginagawa ng mga Hudyo to celebrate the Feast of Tabernacle, meron din silang tinatawag na lamp lighting ceremony. Yan. So, every night, no, meron silang ganon. Doon sa temple court daw nila, merong huge candelabras. Okay? Yung malalaking mga parang kandila, lalagyan ng mga kandila. Tapos sinisindihan yon. Okay? At yung liwanag nun, nagre-reflect sa buong Jerusalem. Okay? So ito ay kabahagi ng kanilang paggunita ng wilderness journey nila. Okay? Kung paano, doon sa journey nila kasi, sa wilderness, yung cloud at saka yung pillar of fire, nagsisilbing gabay sa kanila. So yung mga torches, okay? Torch, okay? May mga ilaw yon, nililiwanag nila yon tuwing gabi. At nagkakaroon sila ng pagdiriwang, nagsasayawan, okay? Nagkakantahan. Ito ay isang celebration eh. Why? To commemorate the goodness and greatness of our God. Okay? So meron silang, aside from water pouring ritual, pang-alala doon sa pangangailangan nila ng tubig, at yung sinabi ni Jesus na pagpapakain sa 5,000 sa pamamagitan I am the bread of life. Ito naman, meron na ulit sinabi na nagliliwanag ang buong city because of these candelabras. Ito na ngayon, dun siya sumigaw sa kalagitnaan ng celebration na yon. I am the light of the world. Ayun na, doon naman niya sinabi ulit yung, actually ito na yung sabi ng mga bagamat hindi ko sinusundan, pero sa mga Bible scholars, sinusundan nila yon. Ito yung second I am niya. Ang unang I am ay sa John chapter 6. I am the bread of life. Bread from heaven. Okay? But that's John chapter 7. If anyone is thirsty. Yan. John chapter 8, I am the light of the world. Alam niyo po ba, si John, ang kanyang gospel is all about Jesus, introducing Him who He is. Kasi kay Matthew, Mark, at saka kay Luke, more on His miracles, more of His teachings, pero kay John, more of who Jesus is. Kaya nga, di ba, sabi nga ng iba, pagka gusto mong magbasa ng Biblia, sa mga beginners,
ipabasa mo agad dyan para makilala mo ng lubusan kung sino si Jesus na pinaglilingkuran mo o pananampalatayanan mo. Kaya nga dito, John 6, 7, and 8, tuloy-tuloy na nagpapakilala si Jesus kung sino siya sa mga tao. Hindi lang siya nagtuturo, katulad yung kay Matthew, kay Luke, hindi lang siya gumagawa ng mga himala, kung hindi pinapakilala niya kung sino siya. Kaya napakahalaga na mapag-aralan nating mabuti, sino ba itong Jesus na pinapanampalatayanan natin? Right? At nung nakaraang mga linggo, ay napag-usapan nga natin na baka mamaya, hindi si Jesus na ating pinaglilingkuran ang Jesus na nagpapakilala sa Biblia. Di ba? Kaya nga may naging topic ako, how much do you know about Jesus? How much do you know Jesus? Kasi baka ibang Jesus ang kilala natin eh. Hindi yung Jesus na nagpakilala dito sa Biblia. Si Jesus nagpapakilala dito eh. I am the light of the world. So meron pong implication ito habang siya'y sumisigaw dahil merong mga kandelabra na nagliliwanagan. At pagkatapos biglang sasabihin niya, ako ang liwanag ng sanlibutan. Ha? Puro liwanag sila. Kaya, imagine niyo, alam niyo po, pagka ako nagbabasa ng Biblia, as much as possible, ilagay natin ang sarili natin doon. Parang ano lang, no? Superbook. Or yung, ano pa yung isang flying house. Yung mga dating mga cartoons, ano? Yung mga characters napupunta doon. Ganun ang imagine natin. Kaya lang, siyempre, kung hindi natin, alam ba, katulad ko, kung hindi ko nabasa yung background nito, na mayroon pala silang lamp lighting ceremony, hindi ko mapapansin kung bakit kanya kailangan niya isigaw yung I am the light of the world. Meron palang connection yun sa nangyayaring event sa kanilang pagdiriwang. Bakit, if anyone is thirsty, meron palang connection yun sa nangyayari. At yun po yung role ng isang teacher, no? Ng isang Bible teacher. Ipakita yung background at pagkatapos i-connect sa panahon natin ngayon. So, habang yung candelabra illumines the outward community, Jesus is now bringing in another kind of illumination. It is more of an inward illumination. Why? Sabi niya, whoever follows me will never walk in darkness. So, meron pong symbolism ang nangyaring ito. Okay? At, alam niyo po, sa kanila, sa mga Hudyo, yung sisigaw kang, I am the light of the world, issue yun. Bakit? Marami pong prophecies, maraming nasulat, okay, sa, tawag dito, sa Old Testament, kung sino yung light na tinutukoy. Okay? Sa Psalms 27 verse 1 po, tama yun. Okay. Sa Psalms 27 verse 1, medyo nagkamali lang ako ng sulat, ano? The Lord is my light and my salvation. Nawala yung capital T. Nandiyan ba yung capital T? Nawala no? Sorry pagpaumanhin nyo. Antok na kasi ako niyan nung pina-finalize ko kagabi. The Lord is my light and my salvation. Biro mo, yun ang alam ng mga Hudyo. The Lord, Yahweh, is my light and my salvation. Pagkatapos biglang ito sisigaw si Jesus, I am the light. O, diba? Isyong malaki yon. Kasi sa kanila, the Lord is my light. Pagdating sa Isaiah chapter 60, verse 19, sinabi din, the Lord will be your everlasting light. Okay? So, may messianic prophecy that God is the light, the everlasting light. Eto ngayon, si Jesus, biglang sisigaw, I am the light of the world. Kung tayo'y nandun ngayon sa kanila, sa panahon nila, nandun tayo, sino itong taong itong sisigaw na siya daw ang liwanag ng sanlibutan? Si Yahweh ang liwanag.
Yon. Ang Diyos ang siyang liwanag. Tapos sisigaw ka, ikaw ang liwanag? Abay, teka. Yan. Yun po yung ano eh. Yun yung mga issues eh, no? Na hinaharap ni Jesus nung panahong siya ay nagpapakilala. Kaya nga mapapansin natin at babalikan natin. Yun, John chapter 8, verse 12 to 13 kanina. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Okay? I am the light of the world. Ay malaking issue sa kanila yon. Dahil nga ang pagkakakilala nila, si Jesus ay mere man. At hanggang ngayon, merong mga ganong klase ang kanilang paniniwala patungkol kay Jesus. Baka hindi yun ang Jesus na pinapakilala ng Biblia. Okay? Sa mga Hudyo, malaking issue yun. Nung sabihin mong, I am the light of the world, God is my light sa kanila. The Lord will be your everlasting light. Tapos sasabihin mo, ikaw ang liwanag. Alam mo, meron sana akong i-joke eh, kaya lang ayoko parang wala kasi sa lugar eh, no? Yung joke na yun. Patungkol sa liwanag ng sanlibutan. Napanood ko lang po ito sa sa Bubble Gang long time ago. Ako ang liwanag ng sanlibutan sa isang mental hospital daw. May sumisigaw doon. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Tapos merong isa na pasyente din doon ang nagbabasa. At merong isa naggaganchilyo. At merong isa nagsusulat. Tapos ito, pumasok na si Michael V. Kasama yung isang doktor. I-evaluate daw sila kung sino na ang pwedeng palayain. Ayan, palayain. Tinanong nila yung nagbabasa, ano binabasa mo? Sinabi. Pagkatapos, Dok, mukhang tama yung basa. Nasa ayos yung libro. Okay. Siguro pwede na natin palayain yan. Sige. Nga. Tapos punta naman sila sa kabila. Biglang sisigaw yung isa, ako ang liwanag ng sanlibutan. Tapos yung isa nagsusulat. Okay? In-evaluate nila. Sino sinusulatan mo? Yung nanay ko po kasi gusto po niya lagi may narinig na balita mula sa akin. Sinampulan ba? Tama yung basa ba? Pwede na natin palayain to. Pwede na palayain. Tapos ito na naman, pupunta sila doon sa nagaganchilyo. Sumigaw na naman yung nasa gitna, ako ang liwanag ng sanlibutan. Tapos, anong ginaganchilyo mo? Iririgalo ko po sa anak ko pagka bumisita sa akin dito. Ang ganda nung pinakita, malapit nang matapos eh. Pwede natin palayain to. Oo nga. Okay. Tapos ito na naman, ako liwanag ng sanlibutan. Naku, palagay ko, ito dapat ang ibalik natin. Hindi papasa to eh. Hanggang ngayon, yun pang kiniklaim niya. Siya daw ang liwanag ng sanlibutan. Okay. Pakipasok na po itong taong ito. Binitbit na yung tao, no? Doon sa loob. Mamaya-maya, sumigaw yung tatlo. Brown out! Brown out! Brown out! Brown out. Tawa ako ng tawa. Tinanggal yung liwanag eh. Nasa libutan. Nag-brown out. Totoo naman, di ba? Pag tinanggal mo yung liwanag, maiiwan ka sa kadiliman. Yeah? Maiiwan ka sa kadiliman. Marami pong bagay, ang maaring maging symbol of light. Right? Okay, mag-isip tayo ha. Pero alam niyo po, di ba? Pagkahalibawa tayo ay may iniisip na solusyon sa problema natin. Tapos biglang may nagpaliwanag sa atin. Okay? Naliliwanagan tayo. Yan ang term natin, di ba? Naliliwanagan tayo. Nai-enlighten tayo. So, light brings knowledge and enlightenment. Right? So, yan isang symbol, ng light. Okay? At pagka naalala ko ng bata kasi yung mga anak ko, kahit naman yung mga apo ko, ganun din ang turo ko ngayon, Pagkarga ko, where's the light? Titingin light. Where's the light? Kahit walang ilaw yan, where's the light?
nagtuturo pa rin sa taas. Ano? Sanay lang yatang tumuro sa taas. No? Pero isa sa magandang tingnan agad yung mga ganun. Si Noah, parang anong nangyari where's the tree? Ang tinuro ni Ching, pataas din. Kaya nagko-confuse yung bata kasi parang pataas yung turo niya. Anyway, pero ang symbol talaga ng light is enlightenment. Naliliwanagan ka, right? Naliliwanagan tayo pagka sinasabi natin, enlightenment. Ano pa ang symbol ng light? Okay? Truth. Bakit? Halimbawa, hindi mo alam kung ano nasa lugar. Tapos biglang binuksan mo yung flashlight. Nakita mo mga yon, mayroong mga ginagawang mga kalokohan yung ibang tao. So, yun pala ang katotohanan na pagka pinakita mo yung liwanag, malalaman mo kung ano yung katotohanan ginagawa ng tao. So, yung truth, symbol din ng light yun. Ano pa symbol ng light? Safety. Okay? Siyempre, pagka lalakad ka sa kalsada at hindi ka sure kung ano at baka mamaya may butas na sa kalsada o may putik o may ano pa man. Pag may flashlight ka, ayun, you feel safe. Kasi nakikita mo kung dinadaanan mo Right? So, marami pong symbol ang light. Right? Kasi gusto ko kasing i-connect kung ano kaya yung symbol ng light nang sumigaw si Jesus. Ano kaya yung doon? Ano yung connection doon? At of course, sabi nila yung light nagbibigay ng life and growth. Okay? Kaya nga, yung sa biology class natin nung araw, di ba? Kailangan nasa sunlight ang mga halaman. Dahil kung hindi, ay mamamatay yan. Kailangan may liwanag. Yung photosynthesis na tinatawag natin. Okay? Yung araw ay nagbibigay sa mga halaman ng energy at ito ay mag-grow. Okay? Kasama sa growth yon. Sa context kaya nung sinabi ni Jesus na to, ano kaya yung symbol na yon? I am the light of the world. Kasi pwede nating sabihin lahat ito Sinisimbolo na si Jesus ang nagbibigay ng buhay, si Jesus ang nagbibigay ng safety sa atin, si Jesus ang nag-enlighten sa atin. Diba? Lahat ng ito pwede maging symbol. Kaya nga, nung ako'y nag-aaral, inisip ko, ano kaya ang symbol na to nung I am the light of the world? So, binalikan ko yung Exodus, kung saan nila na-experience yung wilderness. So, kasama po yun sa ginawa kong pagre-research o pag-aaral. Balikan ko nga yung kanilang wilderness experience. Ano ang naging silbi? Ano naging purpose ng pillars of fire? Yung light na yon. Ayon. Kaya sa Exodus chapter 13, makikita po natin kung ano yung pinaka-purpose. Exodus 13 verse 21 to 22, by day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud. So may ulap, to guide them on their way, and by night, in a pillar of fire, to give them light, so that they could travel by day or by night. So neither the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. So isa-isahin natin, may nakita akong mga symbols diyan. Okay? Ang una na symbol is guidance. Light, the light Jesus is offering to us is more of guidance. Kung ikukumpara ko doon sa experience nila sa wilderness, ano naging silbi? Nagsilbing gabay. Yung kanilang biyahe, kung saan sila pupunta. Yung pillar of cloud, bumabiyahe po yun. Habang bumabiyahe yun, di ba, yung mga clouds, nakikita, kung mapapansin ninyo lumalakad. Gumagalaw. Sabi nila, hindi gumagalaw yan. Nung elementary kami. Yung mundo ang umiikot. Tama din naman. Yun ang yung sabi namin. Hindi gumagalaw yung mga clouds na yan. Yung mundo umiikot. Pero bakit kaya nagbabago itsura? No? From cumulus, kuminsan nagiging cirrus clouds. Okay? Tapos, pagka medyo makulimlim na, ayan, magiging nimbus na yung clouds. Okay?
Okay? So parang sa kanila, noong araw, talagang yung cloud ang gumagalaw. Pag gumalaw yung cloud, lakad sila, Israel. And imagine ninyo ngayon ko lang naalala to nung umalis ang Israel sa Egypt, millions ang tao doon. Hindi po 100,000s lang, millions. Kasi bata, lalaki, babae, at mga anak, mga bata, it may count to millions. Pero biro mo yung pag-iingat ng Diyos, pillar of cloud, na para lumakad yung 1 million katao na yon. Okay? Lalakad muna yung pillar of cloud. So, yung pillar of cloud ang magiging gabay nila. Yun ang naggagabay sa kanila kung saan sila pumupunta. Pag huminto yung pillar of cloud, hihinto sila. Babalikan nyo po yung Exodus, ganun po nangyari. At maging sa Numbers, may account to. Meron ding account. Pag huminto yung pillar, hihinto dun sila. At pag matagal ang paghinto ng cloud, magtatayo sila ng tent. Eh, yun yung symbol Okay? Tapos sa gabi, yung pillar of cloud, pillars of fire naman. Okay? Para maingatan sila, maprotektahan sila, magkaroon sila ng liwanag kasi nasa wilderness sila Nasa ilang. Siyempre, wala pang mga kuryente noon, no? Kaya talagang liwanag. Imagine niyo yung gabay ng Diyos sa kanila, pag-iingat ng Diyos sa kanila upang hindi sila mapapahamak, whether during the heat of the day o yung coldness at night, hindi sila mapahamak dahil meron silang pillar of cloud at saka pillar of fire. Kaya alam niyo po, isa lang po ang nakita ko doon bukod sa guidance and protection. Ang nakita ko more is of the presence of God. Neither the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night left its place. The presence of God never left them. Hindi sila iniwan ng Diyos. Yun, parang inaalala ko tuloy bigla yung Hebrews 13. I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Kaya napakagandang napakagandang pangako ng Diyos, na kanyang tinutupad sa sino mang sumusunod sa kanya. Kasi kung babalikan natin yung John 8 verse 12 to 13, whoever follows me will never walk in darkness. Kasi sumusunod tayo sa pillar of fire noon sa panahon nila, pero sa panahon natin ngayon, sumusunod tayo kay Jesus who is the light of the world. You will never walk in darkness. We will always have the guidance, we will always have the protection, we will always have the presence of God as we follow Him. Pakinggan po natin mabuti as we follow Him. Sabi niya kasi, whoever follows me. Ayan. So parang imagine natin, eto tayo, kasama natin si Jesus. Pupunta si Jesus sa isang lugar. Iwan ako dito. Can I have the presence of God kung mananatili ako sa sitwasyon ko? Parang yun sa pillar. Okay? Can they have the presence of God kung halimbawa umalis yung cloud tapos hindi sila sumunod? They will never have that guidance and protection. Kaya sila sumusunod. Nagpapasailalim sila. Sumusunod sila. Okay? Ganon din naman tayo. Yun ang sinabi ni Jesus, whoever follows me. Okay? Kaya kailangan, we will only have that guidance, that protection, that presence of God in our lives if we continually follow Jesus. Okay? Kanina, mamaya, medyo mabibigyan ko ng
emphasis pa to no? Yung pagsunod sa ating Panginoon. Pero ang isang gusto kong makita dito na binanggit ni Jesus, hindi lang you will never walk in darkness You will have the light of life. Ikaw mismo, magkakaroon ka ng liwanag sa iyong sarili. Magkakaroon ng liwanag ang iyong buhay. Kaya yung iba hanggang ngayon, gulong-gulo pa rin sa buhay, hindi alam kung anong gagawin. Baka naman wala pa si Jesus para gabayan, para bigyan ng direksyon ang ating mga buhay. Baka wala pa sa atin ang liwanag ng buhay. Okay? But I do believe if we have Jesus, if we continually follow Jesus, hindi lang yun, hindi na tayo lalakad sa darkness, but we will have the light of life. Tayo mismo, magkakaroon ng liwanag sa mga buhay natin. Hanggang ngayon ba meron nag-iisip, ano kaya ang buhay ko? Bakit ganito? Hindi ko alam kung anong direksyon ko. Hindi. Baka naman kailangan magpatuloy tayong sumunod kay Jesus. Kasi sa pag-aaral natin ng kanyang buhay, ng kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili, at susunod tayo kung anong kalooban niya, magkakaroon tayo ng liwanag ng buhay sa ating mga sarili. Kaya nga dito ko nakita, si Jesus, pag sinundan natin, pag sumunod tayo sa Kanya, maaambunan tayo ng liwanag na yun Tayo mismo maliliwanagan kung anong dapat natin gawin sa buhay, saan ang direksyon natin, anong pupuntahan natin, because we continually follow Jesus. Kaya yun po yung tip. Yun ang tip. Kaya hindi lang si Jesus ang light of the world, maging tayo magkakaroon ng light of life. Kaya nga, di ba, hindi ko na lang sinabi, hindi ko sinama dito kasi ma-off na, more on parang sa atin na. Yung binanggit ni Jesus sa Matthew, sabi niya sa mga tao, di ba, you are the salt of the earth and you are the light of the world. Bakit tayo magiging light of the world? If we continually follow Jesus. Because we will have the light of life. Because Jesus is the ultimate light of the world. Kaya sabi ko nga, reconcilable yung item. Kasi sabihin nila, si Jesus sumigaw, I am the light of the world. Pero dun sa Matthew, tinuro ni Jesus, you are the light of the world. You are the salt of the earth and the light of the world. Paano yun? Sino ba talaga ang light of the world? Si Jesus o yung mga tao? Kaya tayo magiging light of the world kasi maambunan tayo ng light of life ni Jesus habang tayo'y sumusunod sa Kanya. Kaya nga po, reconcilable yon. Now, nung sumigaw si Jesus dito, of course, ayan na, may audience siya na medyo hostile na sa Kanya, umpisa pa lang. Galit na sa Kanya, umpisa pa lang. Kaya susundan natin yung verse 13 and 14. The Pharisees challenged Him. Here you are, appearing as your own witness. Parang sinasabi nila, andito ka ngayon na nagpapatotoo na you are the light of the world, pero your testimony is not valid. Nag-iisa ka lang You are appearing as your own witness Sagot sa kanila ni Jesus, even I testify on my own behalf, kahit ako lang my testimony is valid. Kasi alam ko kung saan ako galing. I know where I came from and where I am going. Napag-aralan natin to. Diba? That Jesus comes from the Father and that Jesus will go back to the Father and that connotes He is God. Siya lang ang galing sa Ama at magbabalik sa Ama, kaya siya ay Diyos. Napag-aralan natin dati to, no? 2 weeks ago. Okay? So, for I know where I came from and where I am going. But you have no idea where I come from or where I am going. Kaya kasi, panay ang deny nila Bakit nasabi ni Jesus sa kanila to? Kasama to sa napag-aralan natin dati. Kaya hindi nyo alam kung saan ako galing at saka kung saan ako pupunta. Kasi, you judge me by human standards. Nalala niyo yun? Nung nakaraang pag-aaral natin. At yun ay inulit niya dito sa John chapter 8, verse 15 to 18. You judge by human standards. I pass judgment on no one. But if I do judge, my decisions are right
because I know I am not alone. I stand with the Father who sent me. In your own law, it is written that the testimony of two men is valid. I am the one who testifies for myself. My other witness is the Father who sent me. Di ba kanina sabi nila, hindi valid ang testimony mo. Na sinisigaw mo, I am the light of the world. Hindi valid. Nag-iisa ka lang eh. Okay? Ngayon, sinabi niya, may kasama ako, ang aking ama. Ako ang nagte-testify ako sa akin sarili. Okay? Sinasabi nyo kasi sa inyong batas, kailangan may 2 o 3 magwi-witness. 2 na kami. Yung aking ama, witness ko. Okay? Siya kasi ang nagpadala sa akin. Parang naguguluhan itong mga imagine ninyo yung mga Pharisees noon, naguguluhan sila. Sino tong taong ito na sasabihin niyang yung kanyang ama, ang kanyang witness? Kaya, tinanong nila si Jesus, where is your father? Sa verse 19. Magkakarugtong yan eh. Where is your father? Kasi sabi niya, the Father has sent me, okay, is my witness. I am who testify for myself, and I have another one. My other witness is my Father who sent me. O, tanong nila ngayon, where is your Father? O, di ba? Yun ang kanilang judgment kay Jesus eh. Human standards. Siguro iniisip nila, no? Pang-insulto to eh, na tanong eh. Asan ba tatay mo? Ipakita mo nga sa amin yung tatay mo. Asan ba yung tatay mo? Yan ang parang pang-insulto kasi probably alam nila kung ano nangyari kay Mary tsaka kay Joseph. Alam naman natin nangyari, no? Walang naging pagsisiping pa, mag-aasawa pa lang sila, tapos natagpuan na si Mary ay buntis, pero hindi nila alam na ito'y galing sa banal na espiritu. Kaya maaring kasama sa paghuhusga nila ay, nako, may nangyaring kababalaghan. Ayan. May nangyaring kakaiba. Pero, tinuloy pa rin ni Joseph ang magpapakasal kay Mary. Right? Kaya, nasa isip nila yun eh. Hindi nila alam na it's a miraculous conception. Maaring nasa isip nila, impure conception. Kasi hindi naman nila maintindihan eh. Sino ba makakaunawa na yun ay pagstukob ng banal na espiritu sa buhay ni Mary? Okay? Kaya, maaring ang nasa isip nila, nako, nagkaroon ng ano dito. Ano ba ang tawag nila sa Tagalog doon? Sa ulo? Naiputan sa ulo. Si Joseph. Yun ang maaring naisip nila eh, no? Kasi yun ang alam nila eh. Paano nangyari na si Mary nabuntis, hindi pa sila kasal ni Joseph? Okay? Kaya, wag po nating i-assume, kasi nababasa natin ang Biblia eh. Kaya alam natin, it's a miraculous conception. Pero during their times, hindi po lahat alam yun at tanggap. Kahit sabihin nila, buntis ako sa banal na espiritu. Ano? Anong banal na espiritu? Ano yan? Kalukuhan. Kagawin pa. Di ba? Hindi nila alam. Kaya hindi nila alam tanggapin yun. Hindi nila kayang tanggapin yun eh. Okay? Kaya itong tanong nila, where is your father? Referring to Joseph. Yan. Pang-insulto to eh. Kasi alam nila merong damaging ito. Scandalous information about Jesus and about Joseph and Mary. Kaya sabi niya, tingnan natin kung ano magiging reaction nito. Siguro iniisip nila, tingnan natin. Asan ba yung ama mo na sinasabi mo magte-testify para sa'yo? Iyon. Yeah, sabi niya, there is another witness, my Father who sent me. Okay? Ang sagot ni Jesus sa kanila, hindi niya sinagot kung saan yung ama. Sinagot lang niya, you do not know me, nor my Father. If you knew me, you would know my Father also. Wow. Medyo, yun, no? Mahirap. Kung kilala niyo ako, makikilala niyo kung sino ang aking ama. Sino nga bang ama mo? Parang lito yun, di ba? Nakakalito yun, di ba? Yun na nga, sagot ko sa inyo eh. Kung kilala niyo ako, makikilala niyo kung sino ang aking ama. Kaya medyo magaling talaga si Jesus, ano? Sasagutan, no? Hindi mo talaga siya maiisahan.
Ang pinaka-problema lang talaga nitong mga taong ito, they do not believe. Yun lang naman yun eh. They do not want to believe. Ayaw nila maniwala. Or, kung maaring kumbinsido sila, pero ayaw pa rin nilang maniwala. Yun lang ang pinaka-problema nila eh. Kaya sabi sa kanila ni Jesus, simpleng solution, if you knew me, you would know my Father also. Yan. Kung kilala nyo ako, makikilala nyo kung sino ang aking Ama. The only way to know the Father is to know Jesus. Yung po pinakaano niyan, ano? Di ba yung iba, gusto nating makilala. May isang kwento eh, pero papasadahan din natin to sa susunod na mga linggo, matagal pa, bago natin mapasadahan to. Sa John chapter 14, verse 6 to 7. Isang kwento to Alam natin yung John 14:16. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi ka makakapunta sa Ama kung hindi ka dadaan sa anak. Hindi sa pamagitan lamang ng anak. Eto ngayon, sinabi din to ni Jesus. Kaya lang hindi natin napapansin. Kasi mas kinakabisa lang natin yung John 14:16. Okay? If you really knew me, John 14:6 pala. If you really knew me, tinuloy niya yon sa verse 7. If you really knew me, you would know my Father as well. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. If you really knew me, you would know the Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Okay? So makikita po natin na pareho, no? Binanggit ni Jesus sa kanyang mga alagad at maging sa mga Pharisees kung sino siya at kung sino ang Ama. Pareho niyang binanggit eh. Una, doon sa mga Pharisees. Yung sa John 8, verse 19. If you knew me, you would know my Father also. Pagdating sa John 14, if you really knew me, kasama niya dito mga disciples, you would know my Father as well. Pero ano difference ng dalawa? Ang difference ng dalawa, dun sa pangalawa, sa chapter 14, verse 7, from now on, you do know Him. Why? Because they knew already who Jesus is. Kaya tingnan niyo po hindi po, ang Father po unknowable. Hindi natin malalaman, makikilala kung sinong Ama. Paano natin makikilala ang Ama? Sa pamagitan ni Jesus. Ang Father po, unreachable. Hindi tayo makakarating ng diretso sa Ama. Paano tayo makakadiretso sa Ama? Sa pamagitan ni Jesus. No one can come to me, I can come to the Father except through the Son. Okay? So makikita po natin, ang kapahayagan ng Ama, kung sino siya, na kay Jesus. Kaya hindi na po natin kailangan makilala pa kung tutuusin ng Ama. Kasi pag nakilala mo si Jesus, nakilala mo na ng Ama. Sabi ni Jesus yun eh. Hindi ko na ho kailangan yun pa yun, Si Jesus po may sabi nun. Pag kilala nyo ako, nakilala nyo na rin ang Ama. Assured tayo doon. Assured tayo doon na pag nakilala natin si Jesus, makikilala natin ang Ama. Ngayon, ang isang malaking tanong, at ito ang naging tanong ko sa ating pag-aaral, sa aking pag-aaral, at gusto kong ibahagi sa inyo. How can we know Jesus? Diba? Sabi ni Jesus, both, sa hostile Pharisees at sa following disciples niya, pareho niyang sinabi yon. If you really knew me, you would know the Father. Ang naging tanong ko habang pinag-aaralan ko to, paano ba natin makikilala si Jesus? Okay? Mula po doon sa mga pinasa natin, nandun din po ang sagot. Okay? Babalikan natin yung John chapter 7,
verse 38. Ito yung about being thirst. Okay? Whoever believes in me. Yan. Pagdating doon sa chapter 8, verse 12, yung binasa natin kanina, I am the light of the world. Whoever follows me. Ang tingin ko po, nandito yung sikreto kung paano natin makikilala si Jesus. If we start believing in Him, and if we start following Him, that's the only thing we could know who Jesus is. Sumampalataya ka muna sa Kanya bago mo siya makilala ng gusto. Yung sinasabi mo, kilala mo na si Jesus, yung Jesus bang kilala mo, yung ba yung tinuturo ng Biblia? Okay? Kaya nga, buksan mo muna ang Biblia mo, kilalanin nating mabuti sino si Jesus na tinuturo ng Biblia. Pag-aralan natin ang kanyang mga declarations, who He is. Then, ano man ang sinabi niyang declaration, pag sinabi niyang, I am the bread from heaven, or I am the bread of life, or sinabi niya, I am the light of the world, believe that. Panampalatayanan mo. Panampalatayanan natin. At doon, nagsisimula, pagka nanampalataya tayo sa Kanya, at sumunod sa Kanya. Yun ang ano ko nung one time, yun ang itinuro ko sa Bible study. No? Yung justification is putting our faith in Him. Sanctification is continually following Him. Tuloy-tuloy na pagsunod. Hindi pa pwedeng yung, alam niyo po, marami kasi ngayon, ano? Pagka nagyaya yung pastor, manampalataya kayo, Jesus. Yan, lapit kayo dito. Magtaas kayo ng mga kamay ninyo at magsuko kayo ng inyong mga buhay kay Jesus. Manampalataya kayo sa masampalataya ako. Ikaw ang Panginoon, ikaw ang Diyos, ikaw ang tagapagligtas. Pagkatapos, nasa na sila ngayon? Nasaan yung pagsunod? Nasaan yung pagsunod? Yun ang problema no? Kaya ako nga po, hindi po ako mahilig magpa-altar call. No? Kasi gusto ko na tanggapin ninyo si Jesus sa inyong buhay, panampalatayan nyo na kahit nandiyan kayo sa upuan ninyo. Hindi ko na po kailangan tawagin pa kayo. Ngayon, makikita ko sino yung nananampalataya, yung sumusunod sa Kanya. Yun yung may pananampalataya. Hindi yung susulpot lang pagka may okasyon, susulpot lang pagka hindi mo pa, baka pag tinanong kita kilala mo ba kung sino si Jesus? Baka hindi mo kilala pa rin ang lubusan. Bakit? Hindi kasi tayo sumusunod sa Kanya. Panampalatayanan natin siya, yun ang umpisa. To know at to believe in Him is to know Him. And to follow Him is to know Him. Okay? So how do we know Jesus? How can we know? How can we come to know Jesus? Katulad nung sinasabi, if you knew me, okay, you would know the Father by first believing in Him and following Him. Kaya nga doon sa mga alagad na sumusunod sa Kanya, sinabi niya, di ba, if I am the way, the truth, and the life, no one can come to the Father except through me. If you really knew me, you would know also the Father. And from now on, you do know Him. Sabi niya, di ba? Because you keep on following me. Kaya nga mga kapatid, I urge you, kung gusto talaga nating makilala ng lubusan kung sino si Jesus, una sa lahat, manampalataya tayo sa Kanya. Believe in Him. That He is God, He is the Messiah, the Savior, He is the Lord. And keep on following Him. So that we will always be guided, protected, and experience the presence of God in our lives. Tuloy-tuloy po ang pagsunod natin. Wala pong atrasan. Parang yung kanta nung araw, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though no one, anong tawag doon? Follows me, I will keep on following Him. No turning back.
Though no one joins me, ayun, though no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back. Ang sikreto po ay hindi lang yung magkaroon, kaya masyadong nagasgas yung salitang faith eh. Masyadong naging cheap grace, tawag ng ibang mga Bible scholars ngayon, sa mga relevant issues. Ang tinuturo daw ng mga pastor ngayon ay cheap grace. Dahil sa pagtanggap lang, okay, tanggapin, so tinanggap. Marami tumanggap, pero kumusta buhay? Kaya parang hindi nyo ba alam na napakamahal ng kapalit na binigay ng Diyos? Ano yun? Yung kanyang bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. Bakit sabihin mo, ay, tinatanggap ko siya. Pero yung buhay mo, wala namang pagpapakita ng pagsunod. Marami pong mga Bible theologians ngayon na nagsasabi na ang nagiging issue ngayon ng gospel is cheap grace. Kasi puro faith lang. Magkaroon ka ng pananampalataya kay Jesus, ligtas ka na, okay na yan. Pero wala yung pagsunod. Nakakalungkot lang po, baka pagdating ng Panginoon, sa kanyang pagdating, okay, sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi pala tayo kasama dun sa tupa, nandun tayo sa kambing. Sabi mo, Lord, di ba? Di ba sinabi din niya ano yun? Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not do miracles in your name? Nung pumapasok na sila, no? Depart from me, you evil one. I do not know you. Not all who says, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but those who does the will of my Father. Kaya nga po, wag nating gawing cheap grace yung mensahe ng ating Panginoon. Encourage natin sila, yes, have faith in Jesus, but continually follow Him all the days of your life. Okay? So as a challenge po sa bawat sa atin, Jesus has already come into this darkened world to be the light, to provide guidance, protection, and for His presence to be felt. Are we still afraid of the light because we don't want our sin to be exposed? Or will we embrace the light and follow Him? Let us come to Him, believe in Him, and follow Him all the way until He comes again. Manalangin po tayo. Oh Lord, truly Lord, we want to know You more. But then Lord, patawarin mo kami kung hindi ka namin sinusunod ng lubusan sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung mababaw ang uri ng aming pananampalataya. Walang lalim, walang pagsunod. Patawad po, Lord. Nawa, Panginoon, lagi mo kaming udyukan ng iyong banal na Espiritu na magkaroon kami ng kasabikan na makilala ka sa pamagitan ng iyong mga salita upang makapanampalataya kami ng lubusan at masunod kung ano man ang kalooban mo. Bigyan mo po ng uhaw at gutom ang bawat kapatid na nakapakinig ngayon ng mensahe mo, na basahin ang iyong banal na kasulatan. Makinig sa pangangaral tuwing linggo para lalo pang lumalim ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa na sumusunod sa iyong kalooban. Yes, Lord. Nawa katulad ng iyong itinuring sa mga alagad mo, kung ikaw ay nakikilala namin, makikilala din namin ang Ama. At mula sa panahon ngayon, makikilala ka namin kung patuloy kaming sasampalataya at susunod sa iyo. Salamat, Lord, sa pagpapahayag mo ng iyong pagka-Diyos sa aming mga buhay. Kung paano mo po kami iniingatan, kung paano mo po kami
inaalagaan, inaalalayan, at kung paano mo pinadadama ang iyong presensya sa aming mga buhay dahil ikaw ang tunay na liwanag ng aming mga buhay. Kung wala ka po, Panginoon, maliligaw kami, malilito, hindi namin alam kung anong tama. Kaya salamat, Lord. Ingatan mo po ang bawat isang naririto. Panatiliin mo po ang presensya mo sa aming mga buhay habang sumusunod kami sa iyong gabay. Salamat po, Lord. Salamat po.